gusto magtago. Nakita niyo po ba itong kan na to? Inyo yung totoo. Sabihin mo na hindi ako ang sumaksak sa presidente. Masaya si Justine na tinalikuran ni Kelvin si Moises para sa GSX na yun ang tama niyang ginawa. Habang tinanong pa ng binata ang daddy niya kung anong point niya sa sinabi niyang kailangan nilang itama ang mga pagkakamali nila at kung anong gusto ni Rafael na mangyari. Pinaliwanag naman ng daddy niya na kaya niyang bigyan siya ng magandang buhay na hindi niya kailangang piliin ang mali para walang ibang mapahamak. Sinaad naman ni Justine na hindi siya tutulad kay Moises na ang pagtalikod niya sa GSX ay gumawa siya ng maling desisyon. Nang papaalis na sila Justine ay saktong nakita ni Rafael si Moises na nakasilip ito habang nagtatago. Agad namang nagdabog si Felicia sa harap ng mami niya, sabay sinumbat niyang bakit niya tinanggap ang proposal ni Jaime na sakto namang nasa labas ang matanda at nakikinig sa usapan nila. Sinumbat pa ng dalaga na alam na niya ang mga plano ni Divine kaya tinanong ng mami niya kung anong sinasabi nito. Galit na sinaad ni Felicia na nakita niya sa office niya sa bahay nila sa mga files nito na nag-apply si Divine ng Golden Visa para sa kanilang dalawa, sabay tinanong niya kung anong ibig sabihin ng mami niya. Nakiusap naman si Divine na huwag nilang pag-usapan ang bagay na yun doon. Dahil sa mga narinig na Jaime na usapan ng mag-ina ay maghihinala na ito na may nililihim si Divine sa kanya at hindi niya ito magawang aminin. Pagpasok naman ni Mercedes sa bago niyang opisina ay masaya siya habang pinagmasdan niya ang family picture nila. Sabay tinext pa niya si Rafael para kumustahin, sabay tinanong niya kung tungkol kay Justine kung bakit siya nagkakaganon na wala siyang kalamalam na kasama ni Rafael si Moises na sinaad pa niyang pag-usapan nila ang bagay na yun dahil andoon lang siya para sa kanya. Habang busy si Mercedes sa cellphone niya ay nagulat siya sa larawan ng site sa project niya na nasa table nito dahil doon siya dinala ni Diego at doon nakalibing si Christine. Kaya para itong mababaliw na agad niyang tinawagan yung sekretarya niya para tanungin kung asaan na ang mga sponsors nila na agad namang sinaad ng sekretarya niya na nasa site na sila kaya mas natakot ito. Noong araw na dinidiscuss ng sekretarya niya at pinakita niya ang larawan ng site nila ay hindi nakikinig si Mercedes kaya wala siyang kaalam-alam na doon pala itatayo ang project niya. Habang nililibot ng mga sponsors ang site kasama ang mga engineers at architect ng building, ay saktong nabungkal ang pinaglibingan kay Christine. Agad pinahinto ng engineer yung backhoe driver nang mapansin nilang may kakaiba kaya agad nilang pinuntahan. Nagulat sila nang makita nilang puro kalansay ng tao ang nahukay nila kaya agad silang tumawag ng pulis. 20 years na tinago nila Jaime at Mercedes ang krimen na yun, pero kahit anong gawin nilang pagtatago ay panahon na ang maniningil sa kanilang kasamaan. Habang uutusan din ni Rafael si Divine, nagagawa sila ng bagong identity ni Moises para makapagbagong buhay sa ibang bansa para masiguro nila ang kaligtasan ng binata. Ayaw namang pumayag ni Moises at ang gusto niya ay ang aminin ni Rafael na si Justin mismo ang pumatay kay Roland at si Jaime ang nagtangka sa buhay ng presidente. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.